Attention, Senior Citizens Cash Gift Update. March 2025, tuloy-tuloy, maraming seniors ikinatuwa at nagbigay update siya sa Expanded Centenars. At ang kasalukuyang cash distribution nito, Ano mga sakop na benepisyo nito at paano sisiguraduhin po ng Expanded Centenarian Act na maibibigay ng tama at hindi maantala ang cash incentives at benepisyo sa mga kwalipikadong senior citizen? Alam mo, Miss Annie, ito ay napakaganda sa ating mga kababayan. This is actually signed into law noong February 26, 2024. At ngayon nga, noong February 26 of this year, we started implementing the program. It's 10,000 cash gift benefit to qualified 80, 85, 90, at 95 nung sila ay nag-milestone age ng nitong March 17, 2024. Subalit, dahil ang ating budget no inilagak sa atin ng DBM ay for qualified beneficiaries effective January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Sila muna ang unang mabibigyan. Una. Pangalawa, kapag qualified po sila at nag-apply ay bine-verify po natin yung kanilang mga documents at edad. Pangatlo, sinisiguro natin maibibigay sa kanila in a timely manner at heto po no, ang NCSC ang siyang talagang nag-aabot nito sa kanila. Okay, ma'am, ilang porsyento ng ating populasyon ang makatatanggap nito? At anong paraan ang ginagawa para ninyo po, yung tanggapan ninyo para tiyaking tama at maayos ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng mga senior citizen na karapat-dapat sa benepisyo, lalo na po yung mga nasa malalayong lugar? Naku, Miss Annie, napakaganda ng katanungan na yan. Una sa lahat, yung ating mga tao, no, nandun sa ibaba, sila ay nakikipag-ugnayan sa ating mga OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, kasama ng ating mga Local Social Welfare Development Officers. Sila po, yung sa kanila po nang gagaling yung datos at i-verify po natin sa kadahilan ng may mga requisitos ito na basic naman. Pangalawa, ito po ay nakaschedule. No? So, alam natin kung saan na venue, kung kailan sila pwedeng mabigyan. Pangatlo, yung tinatanong niyo po na ilan nga ba sila. Sa taon po ng January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, ang physical targets po natin nasa 275,000 kasama po ang ating mga centenarians. Nung first payout natin, Miss Annie, nakapagbigay na tayo sa more than 7,000 no, na mga beneficiaries no, na qualified sila. At itong second payout natin, magsisimula sa linggong ito, meron tayong around 20,000 beneficiaries. Okay. Ma'am, halimbawa, doon sa mga documents nila, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, matagalan yung pag-follow up, pagkuha ng mga dokumento. May mga pamamaraan ba na dapat gawin ng inyong tanggapan? Dahil kapag, halimbawa, matagal yung pagproseso ng mga dokumento, baka kamatayan na po nila. At bukod doon sa cash incentives, anong dagdag na suporta tulad ng healthcare, social services at welfare programs ay binibigay po alinsunod dito sa Expanded Centenarian Act para mapabuti yung buhay ng ating mga senior citizen po? Okay, unahin natin, no? Itong mga requirements nila, very basic, Miss Annie. So yan ay mga primary ID na tinatawag natin, either a birth certificate ng PSA or NSO, o kaya naman yung PhilSys. Kung wala naman ito, 2 of the basic government IDs, OSCA ID, sabayan na ng iba pang registered ID ng gobyerno. Ito ay hindi naman talaga mahirap, Miss Annie, dahil may ugnayan tayo sa ibaba. Ang ating po mga OSCA at Local Social Welfare Development Officers, sila po ang nagpuproseso niyan at ibinibigay po sa atin yan. Sabi po sa aming implementing rules and regulations, it takes 66 calendar days no, bago ikaw mabigyan. Subalit, sa bilis ng aming ginagawa po, noong January, no, nakapagbigay kaagad tayo ng February 26 onwards. So, hindi naman siya ganong kahirapan. And pangalawa, ang pagpapadala sa aming regional offices, may regional officers kasi tayo. So, hindi talaga kailangan diretsuhan sa amin. Galing ng regional office, may close coordination kami para maiakyat sa central office, magawan siya ng pondo. Pangatlo, ang pinakamaganda ditong balita ay ang pagbibigay din ng caravan of services. Kung mapapansin po ninyo, kapag kami ay nagro-roll out, karamihan yan may kasamang mga healthcare, kasama doon ng ating mga check-up, geriatric screening, andun din po ang ating livelihood opportunities. So lahat po yan, ating pong ginagawa, tulong-tulong sa kasama nating mga government agencies. Paano niyo po, ma'am, dinidisseminate ito Expanded Centenarian Act para mas maraming pamilya makaalam nito at maihanda agad yung kanilang mga dokumento para makakuha sila ng benepisyo po? Through media, no? Kasama kayo dyan, no? Kaya kami nagpapasalamat na napaanyayahan na naman ako upang may pakalap sa ating mga kababayan yung programa. Radio programs, meron din tayong mga tie-up with PIA at saka ibang pang mga ahensya, kasama na din ang social media at saka dyaryo. So ito naman ay nakakalap din sa ating mga local government units dahil may ugnayan naman tayo sa ating mga Office of Senior Citizens Affairs at sinasabi ko nga ang Local Social Welfare Development Offices. Ito nga, Miss Annie, yung iba pa nating mga kababayan na nasa ibang bansa, kailangan malaman din nila na pwede sila, basta Pilipino sila at meron silang mga documents na kailangan at pasok sila doon sa milestone ages na yan, they can qualify. Kaya yun yung kinaganda sa batas na ito. Okay. Ano naman doon po yung hakbang na ginagawa para maiwasan ang katiwalian? Yung maling paggamit, yung hindi pantay, na pamahagi po ng pondong nakalaan para sa benepisyo ng centenarian?
Very basic kasi, Miss Annie, no? Kung wala ikaw sa listahan at wala ikaw nung qualified na mga requirements, hindi ka talaga mabibigyan. Pangalawa, yung ating basic list natin, nakasubmit yan sa DBM, magkukuha tayo pag hindi natin may bigay yan sa tamang mga beneficiaries natin. Wala po yung pinipili, ikaw man ay may suporta sa pamilya, ikaw man ay may pinag-aralan, ikaw man ay walang pensyon, ikaw or may pensyon ka man, mabibigyan ka po kasi naging pantay at patas po ang pagbigay sa batas na ito. Okay. Ma'am, ano daw po, doable ba in the future na mag-recommend yung National Commission on Senior Citizens dahil sa hirap ng buhay ngayon, napakataas ng mga bilihin, pwede daw po ba yung 20% discount maging 30%? Is it possible? That's a question na naririnig natin karamihan po, ma'am. We can actually make representations, no? Kasi naman isa sa aming mandato ay ang to help and prepare policies, no? At isubmit sa ating mga legislators with our position paper. We can actually do that. Maybe there has to be a technical working group that will prepare that one. And yes, that can be considered. But we cannot promise as of now kasi kailangan naman talaga yan dumaan sa tamang proseso. But yes, we can consider promoting that increase in the discount. Okay. At this point, ma'am, kami po nagpapasalamat. You're always available. Thank you so much.